Magandang gabi, Pilipinas! Sa balitang ito, nagbigay ng nakakagulat na payag si Imelda Marcos, ang ina ng kasalukuyang Pangulo na si Cotin Jr. Sa kanyang talumpati, ibinunyag niya ang umano'y mga kabalbalan na nagaganap sa loob ng Malacanang na kinabibilangan ng kanyang anak. Ayon kay Imelda Marcos, may ilang di umano'y katiwalian at maling pamamalakad na nangyayari sa administrasyon ni Pangulong Cotin Jr. Sinabi niya na hindi na siya makapagtiis at kailangan nang magsalita upang ilantad ang mga ito. Ayon pa kay Ginang Marcos, wala nang kawala ang kanyang anak dahil sa mga ebidensyang hawak niya na nagpapakita ng mga umano'y iligal na aktibidad sa loob ng palasyo. Ang pasabog ng balitang ito ay nagdulot ng matinding reaksyon mula sa publiko at sa mga oposisyon. Habang ang Malacanang ay nananatiling tikom ang bibig, maraming naghihintay ng opisyal na pahayag mula sa administrasyon. Samantala, patuloy na inaabangan ng sambayanang Pilipino ang mga susunod na hakbang ni Imelda Marcos at kung ano ang magiging epekto nito sa kasalukuyang pamahalaan. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Ginamit nila yung Los Angeles address, tapos gumamit pa sila ng address sa Pasig. Dr. Sixto ba yun? Yung ginamit nila? O, gumagamit sila. So, anong tawag doon? Alam nila taga-Amerika ako, tapos nag-invento sila ng address doon. So, the target talaga, mga kababayan, para ako ay mamagshot ako. Kasi ang connotation ng mga tao, pag nakamagshot ka, convicted felon ka na, di ba? Then, kasi sabi nga ni Morales at saka ibang mga kaibigan natin, that's the process, no? Hindi porket nakamagshot ka, convicted ka na. Katulad nga ni Mr. Okada ng Okada, Manila. May mugshot yan. Sila Lisa din ang may gawa niyan. Si Tambaluslos din ang may gawa niyan. So, yun ang gusto nila para mapakita nila, ayan si Maharlika, nakamagshot. Ito yung point ko na imagine mo ikaw, nananahimik ka. OFW ka, nananahimik ka, o saan ka man. Yung kapitbahay mo nagalit sa'yo. Nainggit dahil maganda, maayos ang buhay mo. Gumawa-gawa siya ng kaso. Nag-invento siya na wala kang kamuwang-muwang. Maaring nangyayari na ito, mga palangga. Okay? Walang kamuwang-muwang si Juan de la Cruz. Tapos pag uwi mo, may warrant of arrest ka na. Mamamagshot ka. Wala ka pang pera. OFW kasi pinadala mo na lahat ng pera mo. Ang bitbit mo na lang maleta. Dadamputin ka sa airport nang wala kang kamuwang-muwang dahil sa bulok na sistema at bulok na batas, bulok na mga tao na nasa sphere. Wala kang kalaban-laban na Juan de la Cruz. That's why hanggang ngayon, I'm fighting for you. Pero sabi ko nga, hindi ako mapapagod araw-araw. Kahit nasa bakasyon ako, kahit na nag-i-enjoy ako, kahit nasaan man ako lupalop ng mundo, I'm not gonna stop. Kasi ako ang number one na biktima nila na pilit kong nilalabanan. Kaya sabi ko nga sa inyo, inadya ng Diyos na mapadpad ako sa Amerika kasi ito para magising ang Pilipino. Parang ginamit ako as an instrument para labanan ito. So, ito yun. Pansinin nyo. Bakit sinasabi nila na ganito? O ba't di ka umuwi dito? Ang tapang-tapang mo, bakit di ka umuwi dito? Hindi ka ba pwedeng maging matapang kahit nasa Amerika ka, sa Europa ka? Kailangan ba pag matapang ka lang, nasa Pilipinas ka lang, ganon? Ano yung message na sinasabi nitong mga bangag? Matapang ka lang kasi nasa Pilipinas ka, umuwi ka dito. Kasi gusto ka nilang gurgurin. Tatamnan ka nilang kaso. Di ba kaya naman nilang magpunta sa Amerika, magbayad ng millions of money, pera ng bayan. Di ba? Para dito, para kasuhan ka ng kung ano-ano. Dito kayo lumaban. Dapat na dito ako nakatira. US citizen ako. Bakit mo ako dadalhin dyan? Bakit ako gustong papuntahin ni Lisa Bangag dyan? Kasi gusto niya akong ipagurgur. Kasi galit na bangag si Marcos Jr. Kaya nga itong si Romy Enriquez na yan at saka si Picoy, definitely alam din nila yan. Okay? Alam nila na si Marcos Jr. ay bangag. Kaso itong si Romy baka natakot lang at yung General Santiago na matanda doon, 'di ba? Sinabi
Morales kahapon sa interview natin na noong 2014 ay hiningi ni General Santiago na yan na tiwalidin yung kopya ng folder na kung saan nagbabangag si Marcos Jr. para daw i-PR niya kasi mabait naman daw si Kuting. Sabi daw niya kay Morales, asan na yung folder? Ganyan, ganyan, ganyan. Na si Marcos Jr. ay bangag na bangag. Ano sabi ni Morales? Nandoon, sir, sa PIDEA, nandoon yan sa report. 'Di ba? Yung General Santiago din, alam na niyan kasi ipi-PR na kay Kuting para magkapera siya. Yun yung understanding ko. Sabi, anong PR? Sige nga, para pagka-PRan, pagka-perahan. So, ganun yon mga kababayan. So, ngayon, kaya galit ang mga jutang gininas ng mga VO na patay goods, na mga walang dangal, kahit yan palunukin ni Kuting, ulitin ko, kahit ipalunok ni Marcos Jr., ang kanyang jetlog na kasing laki at kasing sangsang ng naphthalene balls, lahat ng mga nagtatanggol sa kanya, lahat ng kabineta niya, lulunukin yan. Tama si Morales, kahit pakainin sila ng tae, painumin sila ng ihi na mga bangag na positive sa Coca-Cola, mga palangga, lulunukin nila yan. Ganun ang mga taong walang prinsipyo, walang pagmamahal sa bayan, kundi pang personal lamang na interes. Kaya kahit anong paninira ni Lisa Tanas, ni Marcos against me. Okay, mga palangga, hindi tayo hindi yan sila magwawag kasi tayo ay focus sa pagiging bangag-bangag ni Marcos Jr. at ang pangkikidnap ni Lisa. Isa doon sa mga finloat na mayroong floating status right now na pinost ni Attorney Vic, I hope magsalita ang isang general doon, na inutusan ni Lisa para mangidnap sa isang distressed mother. Imagine mo may presidente kang bangag, kidnapper, smuggler, Judictus Benedictus, lahat na. Kaya nga mga kababayan, andyan kayo, nakikinig kayo, hindi ako uurong kahit ano pang mga kasong ibato niya dito. Sa Amerika, sa UN, haharapin ko yung mga jutang ginimis na yan. But not in the Philippines. Unang-una, that's not my home anymore. My home is here. Kaya gusto ni Lisa ako umuwi, sa airport pa lang, dadamputin ka na, 'di ba? Katulad ginawa kay Morales, 'di ba? Thursday, may warrant of arrest siya, wala siyang kamuwang-muwang, nag-bail siya, tapos the next Friday, the next day, meron na naman siyang warrant of arrest. Kasi ang intensyon, buti na lang nagawa niya ng paraan, ang intensyon para again mamagshot ka talaga at maipasok ka sa selda. Yan ang gusto nilang gawin. Ipasok ka sa selda para what? Painumin ka ng pangpa-heart attack. Narinig nyo yan sa conversation ni Picoy at ni Romy Enriquez dun sa CCTV. Papainumin ka ng whatever na magkaroon ka ng heart attack, or sabi nga ni Morales, pwede kang jatawin sa julo para sabihin na dulas ka. Yan ang gusto nila, kaya pauuwiin nila ako, mga palangga, para gusto nilang ako'y gurgurin ni Lisa sa pamamagitan ng gagawin nilang legal yung pagiging manggugurgur nila. First, kastuhan ka, warrant of arrest, dadamputin ka sa airport, mamagshot ka, ipapahiya ka. Okay? Pagbibintangan kung sino, lahat yan, baka kumitil pala tunay na mga tao, kikitilin nila, ipagbibintang sa'yo. Baka doon pa lang sa airport, tatamnan na ako ng isang bag na pulburon, at paparabasin na, pulburon ka ng pulburon, ikaw pala yung may bitbit na isang bag na pulburon. You know, sa Pilipinas, wala nang batas dahil bangag ang presidente nyo. Bangag ang nagpapatakbo na si Lisa. Kaya you have to make up your mind. Gumising na kayo, mga kababayan. So ngayon, okay, ang gagawin nila, dahil kunyari, let's say Monday. Okay? Ganito, let's say Monday ako dumating ng Pilipinas. O, di ba? Monday, so may naka-ready pala akong, sabi ko nga, 1 million na warrant of arrest. Naka-bail ka, nakawala ka na naman. Kumbaga, nakapagpiyansa ka na, syempre pinaprocess. Ito na naman. Meron na naman. O araw-araw meron kang warrant of arrest. Di ba yung sabi ni Morales na pwede naman pagsabay-sabay yun. Nakikita naman yun sa system na kung 50 o 100 ang warrant of arrest mo, bakit hindi mo pasagsabay-sabayin? Kasi the intention is to gurgur you, to harass you. 'Di ba? Then Scorpion. So ano ang nakikita nyo dito? Talagang ang bangag na gobyerno, ang mga Adictus Benedictus, gugurgurin ang kinabukasan ninyo. Wala silang pakialam kung may anak ka, may pinapaaral ka, wala silang pakialam sa buhay nyo. Wala silang pakialam sa future ninyo. Ang gusto lang nila, mang-abuso.
Ang gusto nila manggurgur, mag-enjoy sa favorite ni Kuting na pulburon. Mag-enjoy si Lisa sa pangingidnap sa mga taong sumasalungat sa kanya. Yan, mga kababayan. Kaya yung extradition na gusto nila nung 2022 pa, hindi sila nagwagi. Sinabi rin yan ni Taberna sa article ng PEP. Okay? Sinabi yan sa PEP at was it ano pa ba yun? Basta nakalimutan ko ba dyan? Nakalagay yan sa exhibit ko. Na ang sabi ni Taberna, makikipag-ugnayan sila sa DFA at immigration at sa US Embassy. See that? Yan kasi ang utos ni Lisa. Nasabihin ni Taberna, nakita nyo naman, magkasabwat sila dun sa audio na inilabas ko nung naglavia-lavia sila. Diba? Yung tungkol kay Attorney Vic is finally out, diba? Yun ang usapan nila na sasabihin ni Taberna na makipag-ugnayan sa DFA, sa Immigration at US Embassy para i-extract ako. Another term of extract is kikidnapin ako mula Amerika papuntang Pilipinas para gurgurin nila ako. Kung hindi nyo pa maintindihan yan, mga kababayan, mga karian, kasundaluhan, kamadrehan, katitseran, lahat po kayo, I know, may mga puso kayo. I know hindi kayo masasamang tao. Kung meron mang masasamang tao, yung mga nasa Malacanang. May mga pamilya kayo, mga sundalo, mga pulis. Nakita niyo yung ginagawa sa akin? For sure. Kayo dyan sa NBI, sa DOJ na matitino. You can search. May access to. Kung ilan ang warrant of arrest na meron ako dyan. Huwag kayong magpaka-under, magpaka-traido, huwag kayong magpakabulag. Kung kaya nilang gawin sa akin na dating ako ang tumulong, isa ako sa sabi naman nila akong pinaka-loyalista sa lahat ng loyalista, sinabi yan ni Amy Marcos, sinabi ni Kuting, sinabi ni Lisa Tanasyang. Kung kaya nila akong gurgurin, sino kayo? Na ako'y ginano nila, mga kababayan, sino kayo? So kailangan ng mawakasan itong mga bangag na yun. Kung kaya kayong maliitin, babuyin sir, kayong mga general. Nung bata ako, ang taas ng tingin ko sa mga taong naka-uniform, even ngayon yung mga matitino. Kasi kung di na itatanong, nung ako'y kabataan, pangarap ko maging sundalo at police din nung kabataan ako. Kaso lang, iba ang naging landas ko. 'Di ba? Hindi na napuntang alindog ko diyan. Baka kung napuntang alindog ko diyan, baka iba story ko, mga palangga. Baka, well, anyway. Chino Merabueno. Nagurgur ang signal. Oo nga eh. So ngayon, mga palangga, gusto na nilang matapos itong issue. Jomat, itong issue sa PIDEA leaks. Kasi talagang paranoid na yung mga to. Imagine mo, paulit-ulit, di ba? Gumagawa sila ng panira kay Morales, panira kay Maharlika. Ito lang gusto kong sabihin. Alright, sa inyo. Kung si Maharlika ay kumitil ng buhay, yun yung gusto nilang ipakalat eh, no? Kumitil ng buhay, tapos si Morales, ganito, ganyan. Bakit? I'm enjoying my life. I'm enjoying my liberty. Mga palangga, I know you are smart enough. Especially in the US. Sa Pilipinas, mahirap ang batas dyan dahil bangag nga. Ang taong nag-commit ng high crime, katulad ni Lisa na nangidnap, katulad ni Marcos Jr. na pinoprotektahan ng mga smuggler, sila mismo ang smuggler, hindi ka makakalusot lalo na kung may ebidensya. Kung may ebidensya na nai-release sa Department of Justice, sa police, o sa police, hindi ka makakalusot, hindi mo mai-enjoy ang liberty mo kung ikaw ay kumitil ng buhay. Kung ikaw ay gumurgur, kung whatever man, hindi ka po makakapag-enjoy ng kape habang pinapanood mo ang island ng Florida. Diba? Habang pinapanood mo ang karagatan ng Coco Cay. 'Di ba? Hindi ka makaka-enjoy habang nag-i-emote ka sa Bahamas. You know what I mean? Kasi
sa kulungan ka babagsak. Yun lang. I know you are smart enough. Walang hustisya na ngayon sa Pilipinas. Malungkot man, pero hopeless na hopeless ang Pilipino sa kamay ng mga sindikato, ng mga mafia, ng mga bangag. Okay? Ram, I will always love you, CC. Ma'am, fabricated extradition, I love that, versus extra addiction, sabi ni Dance Scorpion. Exactly, Palangga, Dance. Dance, hindi ka talaga natutulog. Mukhang angel kita. Alright? So ngayon, okay? Opep Lugay. Thank you, mga Palangga. Okay? Ano pa? Kaya nga ito, okay, sabi sa akin itong ma'am, nailabas na yung pera kapanira sa iyo. Anong next? Sabi ko, papalabasin nila, nagmasgurgur ako. Wala na eh. Sana sila, kumbaga, nagpalabas na sila ng mga kasinungalingan na nangingitil ng buhay. Ano yung susunod? Sige nga, ano pa yung pinakamasunod? Lahat pinalabas na nilang, lahat ng kasama, si Maharlika is ganito, ganyan. Ganyan nga. Ano pa yung kasunod? Nailabas? Wala na. Kasi hindi naman naniniwala yung taong bayan kay Lisa at kay Marcos Bangag. Saan ka makakakita? Gumurgur ka ng tao, you're enjoying the Coco Cay and the Bahamas. Hello? O mamaya, papakita ko sa iyo yung kagandahan ng lugar kung nasaan ako. Baka dito ako magpapakulong sa Coco Cay. May taga Coco Cay ba dito? Okay. Sabi ni Eunice, last resort na nila yan. Kaya nga, sabi ko nga, ang dami nagme-message sa akin, Miss America, ganito, ganyan. Take it easy, darling. Sabi ko, let's focus to the Fidelix. Let's focus dito sa pagbabangag ni Marcos Jr. Hindi ka na magtatagal, Marcos Jr. Sa ginawa mo dito sa mga general na to, hindi ka magtatagal. I'm telling you, hindi ka magtatagal. Kayo, hindi papayag ang taong bayan na bangag ang manatiling nakaupo dyan. Okay? Sabi ni Dan, si Bangag Abalos is the one planted the evidence. Si Bangag Bonjing Rimula is the one who planted the cases. Exactly. Yung kay Bantag at kay Tebes, yun ang pinaka-example na tinamnan sila na wala silang due process. Yung kay Kiboloy, kay Pastor Kiboloy, na pag-invento nila, pagkuha nila ng mga fake witnesses, yung mga kasong lumipas na, na nasettle na yung iba o hanggang ngayon inaasikaso ni Pastor Kiboloy. Si Lisa lahat yan. Si Bangag lahat yan. Kasi nga sinabi nga ni, di ba, ni Morales, kasi nakaintindi siya ng batas. Yung mga ganyang klase, mga warrant of arrest na yan, yung mga kasong panggigipit na yan, under yan sa executive branch. Ang DOJ is under the executive branch. Piniliwanag niyan, panoorin nyo. Kaya lahat ng mga nangyayaring panggigipit sa atin, ang seminay sa inyo, yan ay lahat galing kay Lisa Araneta Marcos na isang bangag. Mga Palangga, nasabi ko na ang lahat ng kademunyuhan ng mga taong ito. Kulang, siguro kung makikita lang natin yung kanilang, ano tawag dito, yung mga sungay nila, pati kipay siguro ni Lisa may sungay. Kung dyan natin pagbabasihan yung kasamaan ng sobrang sama ng tao, pati jinggiling-lingling niya mayroong sungay, mayroong tinik. Lahat, pati kay Kuting, pati yung naphthalene ball ni Kuting, naphthalene balls, lahat may mga sungay na katusok na ganyan. Ganun sila kasama. You imagine that, mga kababayan. Ganyan sila masamang damo. Ngayon, sugo ng satanas, sabi ng mga taga-GFF. Kasabwat si Mayora Spaghetti against Kong Tebes, sabi ni Tita Manel. Ayun na nga. Balikan natin si Rowena Burden. Sino ba kalaban ni Rowena Burden? Ano ba ang mga in-expose ni Rowena Burden? Yung pakikipag-tsuktsakan ni Gwen Garcia. In-expose na yun. Yung mga korupsyon nila. Then, bago siya na tsugi, merong threat na ginawa yung kapatid ni Gwendolyn Garcia.
Then, na-issuean ng warrant of arrest. Pinala nila ng kaso. Na-issuean ng warrant of arrest si Rowena. Then, dinampot. Then, after nalaman na lang natin, inatake sa puso. Cardiologist yun. Inatake sa puso. Kaya nga, sabi ko nga yung kamag-anak noon, I hope, I don't know, baka takot din sila, alam nila na wala silang magawa. So, ito yung larawan, doktor na yun. Si Rowena Burden. Kahit papaano, nakita ko yung Instagram niya, may pera. Kayang lumaban. Pero nategi. Mabilis sa kanyang buhay. Diba? Ako since 2022, patuloy ang focus ko tong bangag na ito, buhay pa rin ako ngayon. Kasi wala ako sa Pilipinas. Hindi nila kayang akong gurgurin o painumin ng pangpagurgur. Kaya sila galit na galit. So dyan sa Pilipinas, lahat ng taong mapagtripa nila, pwedeng gawin sa inyong gurgurin kayo. Sabi nga ni Picoy, di ba? Hindi na lang bang ang pagtitigi ng tao ngayon, pwedeng atake sa puso through pagpapainom ng venom ni Lisa. Okay, you know what I mean, di ba? O sagasaan ka or something. So yan ngayon, kaya sabi ko, mga kababayan, kanina sabi ko sa mga kaparian, men and women in uniform, lahat kayo mga Pilipino, I know you are smart. Filipinos, matatalino. Lagi niyong sinasabing proud Pinoy kayo, but wala kayong gagawin dito sa nangyayari sa Pilipinas, sa bangag na gobyerno. Magpapaniwala kayo na haka-haka lang ang kahirapan. Kumbaga, parang sabi, katang-isip lang ang kahirapan. Eh yun naman pala, mayaman pala lahat ng Pilipino. Kung yan ang narrative ng mga VO-VO, ng mga bangag, nakatang-isip lang o gawa-gawa o haka-haka lang ang kahirapan, bakit tayo may OFW? Sana pala, kung mayaman na lahat, I mean, not really mayaman, yung may pera na, dapat nag-uwian na kayo mga OFW. Kung maganda pala Pilipinas, dahil yan ang gusto nilang isaksak na mga bangag sa inyo. Kasi daw, punong-puno ang mall. Eh bakit gumagastos pa muli ang gobyerno para dito sa Jutang Ginimes ng mga anti-poverty na yan? At hindi lang iisang ahensya yan, andyan ang DSWD at Anti-Poverty Commission something, 3 yan, na sumisweldo. Okay? Na sumisweldo sa kaba ng bayan. Ang DSWD ba yan, yung mga ayu-ayuda nila, hindi pala tayo naghihirap eh. Bakit tayo nagbibigay ng ayuda? Kung lahat kayo ay well-off, mayayaman. So that's why, umaapila po ako sa puso ninyo. If you are for your family, if you are for your country, kung kayo po ay matitino, maiintindihan niyo ako. Pero kung bangag kayo at sarado ang utak or nakikinabang kayo sa bangag ng gobyerno, hindi po talaga kayo maaantig. Kasi nakikinabang kayo eh. Okay? Or mga cabinet secretaries, yung mga asawa kayo, mga buwaka ng inang mga asawa ng mga cabinet secretaries, katulad ng asawa ni Teddy Boy Locsin Jr., nakasabwat ni Lisa para dukutin ang distressed mother sa Turkey at ang kanyang mga anak at nagdagumpay sila at ang 2 bata na minor de edad nasa Pilipinas na kidnap nila. Maiintindihan niyo ako. Ano ba ang mapapala ni Maharlika dito? Ha? Lalabanan ang mga bangag na ito. Na pwede naman akong manahimik lang. Enjoy ko na lang yung buhay ko. But I chose to stand up for you, for my rights, for your rights, and for the Filipino people kahit kapalit ng aking buhay. Sabi ko, kahit sa huling patak ng dugo ko. At wag na wag questionin ng mga bangag. Okay, na matapang lang ako kasi nasa Amerika ako. Hindi, sabi ko nga, hindi ka ba pwede magtapang kahit nasa ang bansa ka? Nakita niyo? Gusto nila sa Pilipinas lang para madali ka nilang gurgurin. Wala na pong hustisya sa Pilipinas. Hanggat bangag, halos lahat ng mga kabinete ni Marcos, mga bangag. Yung mga nakapaligid sa kanila, kuha lang ng kuha ng pera, smuggled ng smuggled. Mga kongresista, senador, nakita mo naman si Jinggoy, si Escudero, si Zubiri, lahat doon. Halos, wala silang pakialam sa inyo. Hindi man lang mabigyan ng proteksyon. Okay? Hindi man lang mabigyan ng proteksyon si Morales na ano yung kanyang buhay. Pero
nasa batas din na siya dapat ay binibigyan ng protection bilang isang mamamayang Pilipino. Ni walang security, ni walang communication ang government to protect him. Why? Kasi ang kanyang actually hindi siya nag-expose eh. It's just so happy yung in-expose kong papel, ang nakalagay doon si Bangag Jr. See, mga kababayan, I hope gumising kayo. Nakita nyo na, gusto nila akong gurgurin, pero lalaban ako palangga. Sa legal man o kahit physical. Kung sa bingid man, dumikit sila sa akin, may ako. Papalunok ko to. Dumikit sa akin, si Lisa, lulunokin niya to. Sa kipay ko to ipapasok, hindi sa bunganga niya. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!